Napakalaki ng ating banal na iglesia, hindi lang dito, sa iba't ibang panig ng mundo ay maraming outstations. Amen? Mga minamahal ko, sa mundo nating kinagagalawan, mga minamahal ko, ang pinag-uusapan, ay hindi, maraming base militar doon, nandun lahat, naka-imbak ang nuclear weapon. Yan po, mga minamahal, ang totoong nagaganap. Pero sa atin, bawat panig ng mundo, mga minamahal ko, halos nandoon ang ating minamahal na mga kapatiran. Kumustahin mo sila. Kumusta na po doon sa inyo? Nako, ang dami talaga na nagpapablipad ng bomba. Nakaka-counter naman. Nagpo-pray na lang kami at nagpupuri kami na yung mga debris umiwas sa amin upang pag-ingatan kami ng ating mahal na Panginoon. Doon lalong umigting ang kanilang pananampalataya. Lalong dinagdagan nila ang pagpupuri sa Diyos. Minsan, nakakabuti pala yung pagsubok. Amen. Praise the Lord. Pag dumating tayo sa iyo ang problema, karamdaman, nandun ka talaga. Nagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. Sasabihin ng mahal na Panginoon, tingnan mo yung anak ko. Lalong nagpursige. Minsan, nakakabuti po yung mga pagsubok sa atin. Kaya, minsan, hanggang kasalukuyan, yung mga nasa ibang bansa na OFW, na kapatiran natin, affected po sila sa kaganapan. Pero tandaan niyo po yan, sa kasalukuyan, ang kanilang pananampalataya ay totoong tumaas ang level. Kaya ibig sabihin, anong katatakutan mo kung ang Diyos ay sumasayo? Mga minamahal, sino ang laban sa iyo? Amen. Kakampi natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating basihan kung papaanong si Daniel inihagis doon sa mga nagugutom na leon dahil ayaw niyang sundin yung utos ng hari. Si Shadrach, Meshach at Abednego inihagis sa hornuhang apoy. Pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Pinanghawakan ang pananampalataya. Yun ang pinakamataas na level ng pananampalataya na kung saan dumaan ka man sa apoy, hindi ka matatakot dahil hindi ka naman masusunog. Yan ang katotohanan. Ang kagandahan doon, ipinakita doon sa hari, naging 4 sila. Kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magmula ngayon, sabi ng hari, ang sasambaying Diyos ay ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Amen. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa ating talata na nabasa, wala na tayong pag-aalinlangan pa. Pag umalis ka pa rito, pupunta ka ron sa iba. Hindi naman kumpleto, kulang. Wala pong himala doon, hinala. Yan ang katotohanan. Kaya we're praying na yung mga nag-aalinlangan, nanlalamig, nawawala dito, ibalik sila ng ating mahal na Panginoon. Hindi naman natin sila ipag-pray na paalalahanan man lang. Amen? Na sila'y maglingkod at manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dito, totoo po, nasa buong katotohanan na tayo. Huwag na tayong umalis. Amen? Praise the Lord. Malakay chapter 4, verse 5 and 6, atin pong basahin. In the book of the prophet Malachi chapter 4, verses 5 and 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Dito po sa Aklat ng Malakias, Kapitulo 4, ang talatay 5 at 6. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito'y magaganap, mga minamahal ko, lalo na sa ating kapanahunan. Ngunit ang salita ng Diyos ay totoo. Bawat kapanahunan ay may propeta.
Ngunit sa ating huling panahon, mga minamahal ko, katulad ni Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon, ang sabi po, kanyang pagbabaliking loob, ang puso ng mga ama sa mga anak, ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa. Lahat magsabing, praise the Lord. Napakapalad po natin, mga minamahal ko, habang ang mundo'y nagkakagulo, maging mga sa gobyerno, mga nandyan ang mga mambabatas, ngunit sabi nga anong nangyayari? Imbis pagbalikin loob, yung mga taong nawawala, sila nagkakagulo. May kanya-kanyang prinsipyo. Dahil totoo naman the law of the land, paulit-ulit yan, nire-revise dahil may mga kakulangan. At pag walang Espiritu ng Diyos, totoo po, hindi magtatagumpay ang batas. Lalong dadami, mga kulungan, kung ano-anong gagawing paraan. Huwag naman sana na ibalik pa yung lethal injection. Mga minamahal ko, yung death penalty. Mga minamahal ko, ngunit dito sa atin, hindi natin kailangan yung death penalty para ang tao ay maging matuwid. Sapat na ang ebanghelyo ng kaligtasan maipaabot sa bawat nilalang na magkaroon sila ng takot sa ating mahal na Panginoon dahil sinasabi ng banal na kasulatan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ito ang makapagbabago sa tao, member ng mga LGBT, member ng mga gangs, mga minamahal ko, makakaliwang grupo ng mga rebelde, makakanan, mga minamahal ko. Yun yung naalala lagi, mga minamahal ko, kung paano i-rebuke ng ating dearly beloved pastor. Noong nagkaroon ng kudeta, ni-rebuke ng mala pastor, tumahimik ang mga rebelding sundalo. Nagwawala ang komunista. Diniklara, communism is satanism. We love the communists, but we hate communism. Mga minamahal yung papatay sa ating mala pastor na mga NPA, mga triggerman, sila mismo ay nakonberte. Kaya dito, mga minamahal ko, pinagpala tayong lubos sa lahat ng pinagpala. Maging mga rebelde sa Mindanao, napatunayan nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay totoo. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya pag nalaman ng anumang grupo na kumakalaban sa gobyerno, yung mga taong hindi naniwala sa Diyos, taga Jesus Miracle Crusade yan, nandoon po ang paggalang nila dahil naipakita natin sa buong mundo ang ating banal na gawain nung tayo'y masave sa banal na gawain na ito. Mga minamahal ko, nagkaroon ng totoong pagbabago na ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, siyang sandigan natin sa lahat. Kaya wala tayong kinatatakutan. Bagkos, inaanyayahan natin ang lahat upang sila man din ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Yung puso ng tao, ang hirap baguhin yan kahit anak mo pa Pero, ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, siya ang kapangyarihan upang tayong lahat, ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatunay na ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay sumasa atin. Amen? Praise the Lord. Sa ating, from the book of Titus, chapter 2, verse 12, Amen. Ito ang tunay na turo sa bawat isa sa atin. Amen? The book of Titus, chapter 2, verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tito Kapitulo 2, versikulo 12. Nagtuturo sa atin upang pagtangkin natin sa kalikuan at sa mga kahalayan sa libutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Amen. Amen.
Sa panahong kasalukuyan, ito po yung tanda na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pasama ng pasama ang panahon. Mga minamahal ko, nandyan na, grabe na ang kahirapan. Kaya yung mga tao ngayon suicidal Nandyan nagkaroon ng anxiety, nandyan nagkaroon ng sinasabing magpakamatay na lang, o kumapit na lang sa patalim kahit masama, mabusog lang ang tiyan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. May propeta ng Diyos nagturo sa atin ng buong katotohanan. Natuto tayong umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Umibig sa ating kapwa at umibig sa ating mga sarili. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyang sanlibutang ito. Ikaw po ang nakakaalam niyan. To be ready na babalik na ang ating mahal na Panginoon, pakanasahin mo makasama ka sa pagdagit ng mga banal, dahil kung maiwang ka rito during the rapture, totoo po, sabi ng ating dearly beloved pastor, 1% na lang ang pag-asa. Ngayon habang nandito tayo, may buhay, may lakas, napakalaki ng pag-asa. Ano man ang panahon, dumating ang ating mahal na Panginoon. Yes, I am ready. Habang ikaw ay naghahanda, kikilos ka naman. Kung mga sundalo, lumulusob Yung mga sundalong nakikipaggera, lalaban ng patayan yan. Dahil katwiran nila, pag namatay kami, may medalya naman Pero sa atin, mga minamahal ko, we are on a spiritual battle. Nalaman mo ang kapitbahay mo may karamdaman. Nalaman mo ang dating mga kaibigan mo ay talagang nalulung na sa kasamaan. Ipaalala sa kanila na nakakatakot ang sila'y mapahamak sa huling panahon, physically and spiritually. Tell them, sabihin natin mabuti ang Diyos. Binago ang buhay ko. Magpatotoo tayo, mga minamahal ko, dahil yung pagiging panahimik natin, parang cellphone yan Gusto mo ba, cellphone mo naka-silent mode? Ay di walang komunikasyon. Pero kung ang cellphone mo ay naka-charge, mga malinaw ang komunikasyon, maihahayag mo katulad ng iyong sarili. On fire ka, mga minamahal ko, yun ang laging babanggitin mo. Kayo po ay iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya itinuturo sa atin, magpigil tayo, tutuksuhin tayo. May mga pagsubok, talagang yan ang panglaban ni Satanas Pero pigilan mo ang iyong sarili. Kahit galit ka na, mag-praise the Lord ka at i-rebuke mo ang mga sasamang espiritu, mga minamahal ko. Magiging matuwid ka. Ang daang dinadaanan natin ay tunay na daan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, mga minamahal ko. Nais ba nating maparoon sa ating mahal na Panginoon? Ang sabi, kailangan mong maging matuwid. At banal sa panahong kasalukuyang sanlibutan. Sa mundo natin, dalawa lang ang tao ngayon dito sa mundo natin Merong banal. Yan, yung mga matatapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus sa Jesus Miracle Crusade. At yung mga hangal, ito yung mga taong hindi tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakatingin sila sa karnal, nakatingin sila sa mga bagay sa sanlibutang ito. Mga minamahal ko, at yung ilan, yung nawawala pa. Nasa katotohanan ka na, aalis ka pa sa katotohanan. Mga minamahal ko, hindi. Dapat mananatili ka sa buong katotohanan habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon na maihanda natin ang ating mga sarili sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 3 John chapter 1 verses 2
3 and 4. Amen. Sa ating huling mga talata. The third book of John, chapter 1, verses 2, 3, and 4. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Dito po sa ikatlong Juan, Kapitulo 1, ang talatay 2, 3 at 4. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng paghinawa ng iyong kaluluwa. Sapagkat ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid na mangagpatotoo sa iyong katotohanan, ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po, lagi nating alalahanin ang pinagpalang pangangaral, ang pinagpalang salita ng Diyos na sumaatin. Mula pa sa simula, mga minamahal ko, ang ating dearly beloved parents in the Lord, pinagpahinga ng ating mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, isipin mong mabuti, hindi ka kaano-ano eh. Pero minahal nila ang ating dakilang Diyos na buhay. Minamahal aking idinadalangin sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan gaya ng paghingawa ng iyong kaluluwa. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakamit natin ang mga kaginhawaang ito. Itaas natin ang ating mga kamay. Lahat tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katawan natin na bat ng karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dati walang-wala tayo, ngunit tinuruan tayo magtapat, mga minamahal ko. Dati, bisikleta lang eh. Ngayon, ang dami nakaparadang kotse dyan sa labas. Kaya sabi ko nga, kakaiba sa gawain natin, mga minamahal ko. Hindi bumabaha ng tubig, mas matindi ang pagbaha ng mga sasakyan. Kaya ang problema natin yung parking, mga minamahal ko. Bawat kapatiran, matutuwa ka eh. Mga minamahal ko, na talagang pinagpala sa lahat ng bagay, mga minamahal ko. Kaya yung mga sasakyan nila, may mga dalang mga bunga, mga minamahal ko, isinasabay nila, isinasakay nila. Yung mga walang-wala, dahil balang araw, yung naging bunga, sila rin. Baka mas high-tech pa o high-end pa ang sasakyan eh. Dahil sa katapatan, sa paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid na mga patotoo sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Kaya saan man tayo dumako sa lahat ng banal na gawain, pag naritig natin ang patotoo, mga minamahal ko, magtataka ka eh, tumutulo ang iyong luha. Bakit? Mabuti kasi ang Diyos eh. Totoo, ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Ang sabi po, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ang aking mga anak na nagsisilakad sa katotohanan. Ito ang kagalakan ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved family na ang bawat isa sa atin, mga minahal ko, lalakad sa katotohanan. Yung lakad na tayo'y gagamitin sa huling panahon bilang liwanag sa mundong ito. Totoo po, nagdidilim na ang mundo. Matindi na ang kaganapan, mga minamahal ko. Maraming walang kaligtasan pa. Ikaw at ako, it is mandated. Tungkulin natin. Go ye and tell the whole world, Jesus Christ
is coming soon. You need the great salvation of our dearest Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Actually, kung wala ang propeta sa huling panahon, matagal nang wala na ang mundo. Nag-declare siya sa Damascene, wawasakin ko na ang mundo sa magitan ng aking mapamuksang armas. Biological weapon, mga minamahal ko. Ngunit nag-rebuke ang ating mahal na pastor. Sabi pa nga niya, I will arrest Saddam Hussein. Hindi siya pinayagan ng US. I will declare today, lahat ng mapamuksang armas ay hindi makakapamuksa, hindi makakapatay sa ere, suspended. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Dumating ang Y2K. Sabi nila, Y2K, year 2000, wala na. Darating na ang kapahamakan, babagsak lahat ng computers. Nirebuke ng propeta ng Diyos. Mga minamahal ko, continue na tayo pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malaking asteroids ang darating noon. Talagang nag-aalala na mga scientists. Pwede nang mabura ang mundo. Pero nagdeklara ang propeta ng Diyos. Lahat ng taga-Jesus Miracle Crusade na kapatiran, magkaisa tayo mag-ayuno upang mapigilan ang darating ng pagsalanta ng asteroid na ito. Mga minamahal, umabot ang 1 linggong pagpupuri, pag-aayuno sa Pampanga. Mga minamahal ko, yung asteroids ay naglaho sa ere. Amen? Na-preserve pa ang mundo natin, mga minamahal ko. Ngunit sa huling panahon ngayon, mga building bumabagsak, nandyan ang mga earthquake na tatabunan ng marami. Ngunit dito, alalahanin natin ang patotoo. During the Hyatt Regency, bumagsak po yan eh. Natabunan ang daming namatay sa bagyo. Ngunit, isa sa mga anak ng ating minamahal na kapatid, matapat siya naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang sabi niya, anak, pag dumating ang pagsubok, tumawag ka sa Diyos. Nariyan siya, hindi kanya pababayaan. Natabunan doon sa Hyatt Regency. Nandoon, talagang kumikilos ang mga rescue team. Ang daming namatay. Habang kumikilos ang mga rescue team, yung pong anak ng ating malakapatid, naalala niya ang sinasabi sa kanya na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dumidinig ng panalangin dahil sa pangangaral ng propeta ng Diyos, sumasa atin ang kapangyarihan. Ang lagi niyang sinasabi, in the name of Jesus. Umaawit siya, in the name of Jesus, there is victory. Doon niya kailangan ng mahal na Panginoon. Maaring hindi pa siya naglilingkod ng lubos sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang kanyang dalangin, iligtas mo ako at ako'y tapat na maglilingkod sa iyo. Nagpuri na nagpuri. Maya-maya, narinig ng mga rescuer, parang may tinig. Hinukay nila. Ang ating malakapatid, safe and sound, nakalabas doon sa natabunang mga bato. Doon sa building na yan, mga minamahal ko. Tingnan mo po ngayon. Kaawa-awa ang ating mga kababayan. Ginagawa palang hotel, bumabagsak na. Ang dami po. Ang hindi pa natatagpuan. Meron natagpuan, lima pa lang yata. Pero yung nandun sa kailaliman, mahigit 17 at kasalukuyan pa nagbibilang. Ngunit sa atin po, mga minamahal ko, dahil tayo po ay nasa tunay na gawain, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, dito po itinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid at totoo po, darating sa atin ang lahat ng pagpapala. Pagpapalang pisikal, pagpapalang material, higit sa lahat yung espiritual, yung tayong lahat ay makasiguro sa buhay na wala hanggan.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung panahon, mga minamahal ko, na maipakita natin sa ating dakilang Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya. Kung paano tayo inibig ng propeta, ganon din, mga minamahal ko, gamitin tayo sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa. The best you could give to our dearly beloved pastor, nandito tayo sa mundo natin, bawat kaluluwa. Ngayon pa lang, umpisahan mo na. May target ka ng tao na may sakit, ipaganda mo na ng gagastusin niya. Amen? Hanggang sa banal na gawain upang siya'y makumbinsi na ang Diyos natin ay totoong buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord.